Sa bayan ng San Vicente, isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang maralitang magsasaka na si Mang Cardo. 52 taong gulang na siya, balingkinitan ang katawan at sunog sa araw ang balat. Sa kanyang mga palad mababanaag ang libu-libong araw ng pagbubungkal ng lupa na hindi kanya. Bawat tagulan, tagtuyot o bagyo, hindi siya tumitigil sa pagsasaka ng lupang pagmamayari ng pinakamakapangyarihan sa kanilang lugar. Si Don Hermogenes Villarama, ang hasyendero ng San Vicente. Si Don Hermogenes ay hindi lamang mayaman, siya rin ay kinatatakutan. Itinuturing siyang hari ng lupain. Lahat ng masisilayan ng mata mo, mula sa mga palayan, nyugan, hanggang sa ilog na dinadaluyan ng tubig tabang, ay pagmamay-ari niya. At kung may hindi sumunod sa kagustuhan niya, may isang taong handang gumawa ng paraan upang manahimik ito. Si Tio Paking, ang mambabarang na tagasunod ni Don Hermogenes. Madalas ay nagkakasya si Mang Cardo at ang kanyang asawang si Aling Rosa sa lugaw na mayasin. Anak nila si Noli, isang 16 na taong gulang na estudyante sa high school, ngunit madalas ay absent dahil kailangang tumulong sa bukid. Wala na silang sariling lupa. Isinangla ito ng mga magulang ni Cardo noong siya'y bata pa at hindi na muling nabawi. Isang araw, habang nag-aararo si Mang Cardo sa ilalim ng matinding init ng araw, dumating ang tauhan ni Don Hermogenes na si Dencio. May dala itong papel, isang bagong kontrata. Doble ang upa sa lupang sinasaka niya. Nagtaas ng renta ang Don. Kung ayaw mo, umalis ka na lang sa lupa niya. Malamig na sabi ni Dencio. Pero Dencio, wala na kaming ibang mapagsasakahan. Paano na ang pamilya ko? Hindi ko problema yan, Cardo. Problema mo yan. At isa pa, baka gusto mong makausap si Tio Paking. Baka sakaling matulungan ka niya, kapalit ng kaunting serbisyo. Napalunok si Mang Cardo. Kilala niya si Tio Paking, ang matandang barang sa kabilang bundok. Ilang beses na siyang sinisi sa pagkakasakit ng mga hayop ng ibang magsasaka. May sabi-sabi rin na minsan, may batang biglang nawala matapos hindi magbigay galang sa kanya. Ayaw ni Cardo ng kahit anong koneksyon sa kanya. Hindi ko kailangan yan. Makikiusap na lang ako sa Don. Ngunit ang paglapit niya kay Don Hermogenes ay lalong nagpadilim ng kanyang kinabukasan. Nakakahiya ka, Cardo, ani ng Don habang nakaupo sa silyang yari sa ginto at nara. Binibigyan kita ng pagkakataon para manilbihan sa akin, ayaw mo pa. O baka kailangan mo ng kaunting leksyon mula kay Paking? Ilang araw ang lumipas, nagkasakit ang kanilang alagang baka. Sunod-sunod na nalanta ang pananim ni Cardo. Dumating si Tio Paking isang gabi, tahimik, waring may kasamang malamig na hangin. Napakatigas ng ulo mo, Cardo? Anang matandang barang habang pinagmamasdan ang nanlulumong magsasaka. Ang taong hindi marunong lumuhod ay ginagapang sa putik. Lumipas ang mga linggo. Halos wala nang maisaing si Aling Rosa. Si Noli ay halos hindi na makapasok sa eskwela. Wala nang inaasahang ani si Cardo. Unti-unti, pinapatay ang kabuhayan nila. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa ilog kung saan siya naghugas ng konting isda, may nakita siyang munting liwanag sa ilalim ng punong balete. Dito, nakasalubong niya ang isang kakaibang nilalang, isang matandang duwende na may balbas na pilak at kasuotang kulay lumot. Hindi ka masamang tao, Cardo, wika ng duwende. Ngunit ang mundo mo'y pinamumugaran ng kasakiman. Nanlaki ang mata ni Cardo. Sino ka? Ako si Ambo, isang duwende ng lupa. Matagal na kitang minamasdan. Panahon na para makabawi ka. Mula sa bulsa ng kanyang balabal, inilabas ni Ambo ang isang maliit na papel na may 6 na numero. Ito ang numerong itaya mo bukas sa loto. Gamitin mo ito ng may layunin. Sa oras na ikaw ay yumaman,
huwag mong kalimutan ang mga gaya mong inaapi. Hindi makapaniwala si Cardo. Tunay ba ito? Ngumiti lamang ang duwende. Hindi ako nagbibigay ng 2 beses. Tandaan mo, ang yaman ay pagsubok. Hindi ito gantimpala kundi pasanin. At sa isang kisap mata, nawala si Ambo. Iniwang hawak ni Cardo ang papel. Kinabukasan, nagpunta siya sa bayan. Hindi niya alam kung bakit siya naniwala, ngunit may kakaibang lakas sa mga numerong iyon. Sa huling pera niya, bumili siya ng isang tiket. At sa gabing iyon, habang nanonood sila ng TV sa karinderya ni Aling Bebang, halos hindi makapaniwala ang buong baryo. Ang lahat ng numerong binigay ng duwende lumabas. Nanalo si Cardo, 100 milyong piso. Ang buong baryo ng San Vicente ay nabalot ng pagkabigla. Mula sa mga usisero sa tindahan ni Aling Bebang hanggang sa mga nagkukumpulang tsismosa sa kanto, lahat ay iisa ang tanong. Totoo bang nanalo si Cardo sa loto? Ngunit hindi na kailangan pa ng kumpirmasyon. Sa sumunod na araw, bumalik si Mang Cardo mula sa bayan. Nakasakay sa isang puting SUV na inarkila niya pansamantala. Hindi siya nag-eskandalo o nagmayabang. Tahimik lamang siyang bumaba, suot pa rin ang kanyang lumang sombrero at hinubad na sapatos. Ngunit ang chismis ay mas mabilis pa sa hangin. Si Cardo yon, may driver na. Diyos ko, jackpot daw talaga siya. Yung matandang yuyurakan ng Don. Siya na ngayon ang mayaman. Sa maliit nilang bahay na yari sa Pawid at Kawayan, niyakap siya ni Aling Rosa at Noli ng mahigpit. Umiyak silang tatlo sa gitna ng halakhak at tuwa, hindi dahil sa pera, kundi sa pag-asa na ngayon lamang nila tunay na naramdaman. Hindi ko alam kung panaginip ito, sabi ni Aling Rosa. Nanginginig ang kamay habang tinititigan ang tiket. Hindi ito panaginip, inay, tugon ni Noli. Baka ito ang sagot sa lahat ng hirap natin. Ngunit kahit sa saya, may bahid ng takot si Cardo. Laging bumabalik sa isip niya ang sinabi ng duwende, ang yaman ay pagsubok, hindi gantimpala. Sa loob ng 3 araw, bumalita ang San Vicente sa buong probinsya. Isang maralitang magsasaka ang nanalo ng jackpot sa loto. Pinuntahan siya ng lokal na media. Tinanggihan niya ang alok ng isang politiko na samahan siya sa press conference. Iisa lang po akong tao. Walang dapat ipagmayabang. Sagot niya sa kamera ng isang lokal na reporter. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa mataas na bahay ng Don, kasalukuyang nagkakape si Don Hermogenes habang binabasa ang balita sa tablet. Kasama niya si Tio Paking na tahimik lang sa isang sulok, hawak ang isang bote ng langis na itim ang laman. Hindi ko gusto to, Paking, bulong ng Don. Hindi ako makakapayag na mas mataas pa ang lipad ng isang daga kaysa sa agila. Sumagot si Tio Paking, mabagal at malamig ang boses. Hindi siya nanalo ng kusa, Don. May ibang puwersang gumalaw. Napatingin si Don Hermogenes. Anong ibig mong sabihin? May naramdaman akong kilabot noong gabi ng kanyang panalo. Isang matandang engkanto, isa sa mga duwendeng matagal nang hindi nagpapakita. Malakas, mapagmatyag. Duwende? Anong gusto mong gawin? Tanong ng Don. Kung kaya ng kapangyarihan niyang ibigay ang yaman, kaya ko namang baliin ang kapalaran niya. Ngunit kailangan ko ng panahon at dugo. Tumango si Don Hermogenes. Gawin mo ang nararapat. Ayokong tumaas ang ulo ng hamak na iyon. Samantala, si Cardo ay sinimulan ng gamitin ang kanyang panalo. Hindi para sa sariling layaw, kundi para sa mga kapwa niyang magsasaka. Binili niya ang ilang bahagi ng lupang dating pagmamayari ni Don Hermogenes. Hindi niya ito ginamit para pagkakitaan, kundi pinaupa sa mga magsasaka sa murang halaga. Basta may ani kayo, may parte kayo. Hindi ko kayo uubusin gaya ng dati, sabi niya sa pulong ng mga magsasaka sa barangay hall. Nagpagawa rin siya ng water system sa barangay
at nagsimula ng scholarship fund para sa mga batang tulad ni Noli na hirap mag-aral. Pero hindi rin maiiwasan ang mga inggit. Ang swerte talaga ni Cardo. Pero teka lang, hindi ba't may kasabihan tayong ang biglang yaman, biglang kapalit? Baka may tinulungan siyang engkanto. Baka may kabayaran yan. Isang gabi, habang nakahiga si Cardo, naramdaman niyang may malamig na simoy ng hangin sa loob mismo ng kanyang bahay. Bumangon siya at lumabas ng silid. Sa may bakuran, nakita niya ang isang itim na uwak, nakatayo sa gitna ng pilapil at hindi natitinag kahit pinalo niya ng tsinelas. Paglingon niya, naroon si Ambo, ang duwending tumulong sa kanya. Ngunit ngayon ay tila pagod ito at may bahid ng lungkot ang muka. Cardo, anang duwende, may bagyong paparating. Hindi mula sa kalikasan, kundi mula sa puso ng tao. Anong ibig mong sabihin? Ang kasakiman ng mayayaman ay hindi nawawala at ang kulam, gaya ng halimuyak ng bulok na bangkay, ay naglalakad na sa paligid ng bahay mo. May binabalak sila sa akin? Tumango si Ambo. Hindi lang sa'yo, sa lahat ng taong tinulungan mo, sa buong San Vicente, nanlamig si Cardo. Paano ako makakaiwas? Huwag mong itakwil ang kabutihan, kahit pasugatan ka, kahit pamatalo ka minsan, at huwag mong kalimutang tawagin ako kapag kailangan mo na. At tulad ng dati, naglaho si Ambo. Naiwan si Cardo sa dilim habang ang uwak ay biglang lumipad, nagiiwan ng huni na parang panaghoy. Kinabukasan, nagising si Cardo sa malakas na sigaw ni Aling Rosa. "Noli! Si Noli! Hindi siya gumising!" Dali-dali silang tumakbo papunta sa silid ng binata. Si Noli ay nakahandusay sa kama, malamig, nanginginig, at may maliliit na bukol sa batok at leeg. "Parang kinulam, Cardo." Nanginginig ang boses ni Aling Rosa. At sa kanyang isipan, iisang pangalan ang tumimo. Tio Paking. Mabilis ang mga pangyayari. Si Noli, na masigla lamang kahapon, ngayoy nakahandusay sa banig, namumutla, nilalagnat, at nanginginig na parang binabangungot sa gitna ng araw. "Ayos ka lang, anak?" tanong ni Cardo habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Pinipigilan niya ang kanyang luha habang hinahaplos ang noo ng anak, mainit na mainit. Hindi sumasagot si Noli. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kawalan at ang kanyang bibig ay paulit-ulit na umuusal ng hindi maunawa ang mga salita. "Madilim, malalim, wala na yung ilaw, tinatawag ako." Napalingon si Aling Rosa kay Cardo. Nanginginig ang tinig. Hindi ito lagnat. Hindi ito sakit. May gumagawa sa kanya nito. "Ang mambabarang," bulong ni Cardo, halos hindi makapaniwala. "Si Tio Paking." Agad silang nagpunta kay Albulario Pilo, ang tanging manggagamot sa kabilang baryo na kilalang hindi natatakot sa barang at kulam. Matanda na si Albulario Pilo, halos bingi, ngunit matalas pa ang pakiramdam sa mga kalaban sa diwa. Tinapik-tapik niya ang katawan ni Noli habang may hawak na tangkay ng saging at tinutusok ang palad ng binata ng maliit na karayom. Pagkatapos ay kumuha siya ng palayok na may tubig, nilagyan ng langis ng niyog at pinatulos sa gitna. Sa sandaling lumubog ang langis na tila may hugis ng muka ng isang matanda, biglang lumamig ang paligid. Nagdilim ang langit sa kabila ng araw at parang may umihip na malamig na ihip ng hangin sa loob ng kubo. "May bumibihag sa kaluluwa ng anak mo," ani Albulario Pilo. "Malakas ang gumawa nito. Hindi ito pangkaraniwang barang." "May paraan ba para alisin?" tanong ni Cardo. Halos mapatid ang hininga sa kaba. "Mayroon, pero kailangan ng dugo ng pinagmulan ng barang o ng mas makapangyarihang kaluluwang magtataboy sa kanya." "Gawin mo ang lahat, Pilo. Kahit ano, kahit kabayaran ng buhay ko." Ngunit umiling ang matanda.
hindi ako sapat. Hindi ko siya kayang kalabanin. Si Paking ay tagasunod ng mas malalim na dilim. May laman ng itim na orasyon ang kanyang mga ritual. Dugo ang pinanggalingan ng kanyang kapangyarihan. At ngayon, binabalikan kanya. Tahimik si Cardo. Alam niya, hindi ito tungkol lang sa galit. Ito ay paghihiganti. Isang galit na nakaugat sa matinding inggit, utos ng hasyendero at pagkasuklam sa pagbabagong kanyang tinanggap. Kinagabihan, habang binabantayan nila si Noli, lumitaw muli si Ambo, ang duwende, sa ilalim ng punong mangga sa bakuran. Cardo agad siyang nilapitan, halos magmakaawa. Ambo, tulungan mo ako. Ang anak ko, hindi ko alam kung mabubuhay pa siya. Tahimik ang duwende, waring iniisip ang bigat ng kanyang mga sasabihin. Sa liwanag ng buwan, makikita sa kanyang mukha ang lungkot. Sinabi ko sa iyo, Cardo, ang yaman ay pagsubok. At ito ang unang unos mo. Hindi ko maaaring labanan si Paking ng direkta, sapagkat sa kasalukuyan, siya'y pinapangalagaan ng makapangyarihang puwersa, ang halimaw ng masidhing kasakiman. Ano ang magagawa ko, Ambo? Tanong ni Cardo. May 3 paraan. Una, ay harapin si Paking sa kanyang pugad, isang madilim na kuweba sa likod ng talahiban, sa gabi ng kabilugan ng buwan. Pangalawa, ay hanapin mo ang anting ng katalaban, isang matandang agimat na tinago ng mga ninuno ng inyong lahi sa ilalim ng lupa, sa lumang punso ng nuno. At pangatlo, nangyari na ba ito dati? Tanong ni Cardo. Sa lahat ng binigyan ko ng biyaya, sagot ni Ambo, ikaw lang ang humarap sa ganti ng isang mambabarang. Kaya't ikaw lang ang may lakas ng loob na bumawi sa paraang makatarungan. Sabihin mo ang pangatlo. Isang sakripisyo, kapalit ng kaligtasan ni Noli. Ang yaman mo. Lahat ng napanalunan mo, ibalik mo sa lupa. Lahat ng naipundar mo, iwanan mo. Kapag ginawa mo ito, babalik ang balanse. Tahimik si Cardo. Tumitig siya sa silid anak kung saan naroon ang kanyang asawa, nakaluhod at umiiyak. Hindi na kailangan ng sagot ngayon, sabi ni Ambo. Pero tandaan mo, bawat oras ay mahalaga. Kung hindi makalampas ng 3 araw si Noli, hindi na siya magigising kailanman. Sa kabilang dako ng San Vicente, sa loob ng isang lumang bahay na may pinturang itim at mga taling palad sa bawat sulok, nakaupo si Tio Paking sa gitna ng isang bilog na uling at asin. Sa harap niya ay isang baboy na kinatay at ginawang alay. Hawak niya ang isang manika na may buhok ni Noli at tinutusok ito ng karayom habang binubulong ang salitang, "Hindi lahat ng mahirap ay karapat-dapat yumaman. Ang kapangyarihan ay hindi para sa maralita." Mula sa anino ng kanyang silid, lumitaw si Don Hermogenes. Kumusta ang epekto? Bumubulusok ang kaluluwa ng anak niya. Sa 3 araw, magiging bangkay na ang katawan. Kung gusto mong mas mabilis, dagdagan natin ng apoy ang kulam. Gawin mo ang nararapat, Paking. Hindi pwedeng matalo ako ng isang palad dukha. Tumawa si Tio Paking, isang halakhak na mahaba at malalim, kasabay ng unti-unting paglipad ng isang itim na alitap-tap, senyales ng kamatayan. Bumalik si Cardo sa kanyang silid. Pinagmasdan niya ang tseke mula sa bangko, isang pirasong papel na simbolo ng kanyang panalo. Tumitig siya sa larawan ng kanyang pamilya sa lumang altar. Sa kanyang dibdib, kumuguhit ang isang desisyong kailangang gawin. Sa sumunod na umaga, nagpakalayo siya. Tumungo siya sa paanan ng bundok, sa lugar kung saan sinabi ni Ambo na naroon ang punso. Dala niya ang pala, ang lumang rosaryo ng kanyang ina at ang hangaring iligtas ang kanyang anak. Pagdating sa punso, lumuhod siya at bulong niya, "Kung kailangang mawala lahat ng ito para mabuhay ang anak ko,
tatanggapin ko. Isang hangin ang dumaan at biglang lumiwanag ang paligid. Sa ilalim ng punso, hinukay niya ang isang lumang kahoy na kahon. At sa loob nito, isang anting-anting na hugis bituin, may inukit na sinaunang titik. Nang hawakan niya ito, tila may apoy na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang laban ay magsisimula. Ang anting-anting ay may kakaibang init. Hindi mainit na parang apoy, kundi init na tila yakap ng matandang alaala. Sa sandaling hawakan ni Cardo ang mahiwagang bituin na may ukit na sinaunang titik, para bang ang kanyang pandinig ay nakarinig ng bulong mula sa ilalim ng lupa. Ang liwanag ay hindi ipinapamana. Ito ay kailangang hanapin, ilaban, at ibuwis. Humigpit ang hawak ni Cardo sa anting-anting. Sa kanyang dibdib, lumalakas ang tibok ng puso. Hindi na siya basta-basta magsasaka. Siya na ngayon ang tagapagdala ng panibagong laban. Sa pagbalik niya sa kanilang bahay, dinala niya agad ang anting-anting kay Albularyo Pilo. Nang makita ito ng matanda, natigilan ito sa gulat at galak. 1,000 salin na ang nakaraan nang huli kong makita ang anting-anting na yan, wika ni Pilo habang dahan-dahang humahaplos sa relikyaryo. Ang anting ng katalaban, ginawa ng mga unang babaylan upang labanan ang itim na mahika ng mga mambabarang. Pwede po ba itong gamitin laban kay Tiopaking? Tanong ni Cardo. Tumango si Pilo. Oo, ngunit kailangang buksan mo ang puso mo sa liwanag. Hindi sapat na hawak mo ito. Kailangang ikaw mismo ang maging daluyan ng lakas nito. At isang ritual kailangan. Sa ilalim ng buwan, sa likod ng silid kung saan nagpapahinga si Noli, sinimulan ang ritual. Pinaghalo ni Pilo ang langis ng niyog, bulong ng matandang babaylan na nasa lumang aklat at ilang hibla ng buhok ni Cardo. Nakaupo si Cardo sa gitna ng bilog na guhit sa lupa, may asin sa gilid, habang ang anting-anting ay nakalapat sa kanyang dibdib. Tumaas ang usok mula sa palayok at nagsimula si Pilo ng panalangin. Diwa ng lupa, diwa ng liwanag, palayain ang batang ginapos ng dilim. Sa anting-anting ng katalaban, bigyan mo ng panlaban, ang pusong marangal laban sa mambabarang. Sa sandaling iyon, lumakas ang hangin sa paligid. Napundi ang mga kandila. Namilog ang mata ni Cardo habang unti-unting umiinit ang kanyang katawan, para bang may apoy na bumabalot sa kanya. Ngunit hindi ito sakit. Ito'y lakas, kapangyarihang hindi niya kailanman naranasan. Sa kabilang dako, sa pugad ni Tiopaking, naputol ang kanyang pagroritual. Biglang nanginig ang kanyang mga palad at ang manika na ginamit niya kay Noli ay biglang nabasag sa gitna. Hindi! Sigaw niya habang lumalabas ang usok mula sa kanyang mga mata. May pumipigil sa akin. May kontra. Hindi mo sinabing may anting ng katalaban? Sigaw ni Don Hermogenes na naroon rin. Hindi ko inaasahan na may makakahukay nun. Matagal na yang nawala sa lupa. Kung mabigo ka, Paking, ang pangalan ko'y madudungisan. Gawin mo ang dapat gawin. Tapusin mo ang laban na ito. Kung ganoon, sabi ni Tiopaking habang lumalakad papunta sa isang itim na silid, walang ibang paraan kundi ang tawagin ang alagad ng dilim. Sa kanyang lihim na silid, inilabas niya ang isang bote ng itim na dugo na pinaniniwala ang galing sa puso ng mga bangkay na inilibing sa ilalim ng sabungan. Sa pamamagitan ng orasyong pinagbawal ng mga babaylan, sinimulan niya ang mas malalim na kulam, ang dugtong kaluluwa, isang uri ng sumpa kung saan hindi lang katawan kundi kaluluwa ng biktima ang kinakaladkad sa kailaliman. Kinagabihan, habang pinapaliguan ni Aling Rosa si Noli ng pinakuluang dahon ng sambong, bigla na lamang nagsisigaw ang binata. Tumirik ang mata at ang kanyang bibig ay bumigkas ng tinig na hindi kanya. Tulong! Ama, huwag mo akong pabayaan.
Andito ako sa madilim na ilog. May mga anino, may mga multo. Biglang pumutok ang mga salamin ng bintana. Nanghina si Aling Rosa at napaupo sa tabi ng anak. Cardo, na nooy may hawak na muli ng anting-anting, ay tumayo. Hindi na siya nagdadalawang isip. Humarap siya sa bintana, itinaas ang anting-anting at biglang nagsalita. Parang may pumilit sa kanyang bibig. Isang panalangin na hindi niya inaral, ngunit kusang lumalabas mula sa kanyang puso. Kaluluwa ng anak ko, bumalik ka sa tahanan mo. Ang dilim ay hindi tagumpay. Ang liwanag ng Ama ay hinding-hindi maglalaho. Biglang may umalimbukay na liwanag mula sa anting-anting. Tumama ito sa dibdib ni Noli. Mula roon, lumabas ang anino, itim, may hugis ng tao, ngunit walang mukha. Lumipad ito patungo sa labas, kasabay ng malakas na sigaw na parang halinghing ng isang nasasaktan. "Umalis ka sa anak ko," sigaw ni Cardo. "Ang ilaw na ito ay hindi mo kayang diliman." At bigla, sa isang iglap, huminto ang hangin. Tumahimik ang gabi. Huminga si Noli, bumukas kanyang mga mata. "Inay? Itay?" Lumuha si Aling Rosa. Napaluhod si Cardo. "Salamat sa Diyos. Salamat." Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, alam ni Cardo, hindi pa tapos ang laban. Sa gabing iyon, sa panaginip, muling dumalaw si Ambo. "Cardo, nagawa mo ang hindi nagawa ng marami, ngunit maghanda ka. Sa susunod na yugto, hindi lamang ang pamilya mo ang target. Papasukin na nila ang puso ng bayan ng San Vicente. At ikaw lang ang maaaring humarang sa kanila. Anong kailangan kong gawin? Bumuo ng panig, hanapin ang mga pusong may ilaw at magsama-sama kayo. Ang digmaan ay hindi na lamang para sa pamilya mo, kundi para sa bayan." Tumango si Cardo habang hawak ang anting-anting sa kanyang dibdib. Pumutok na ang balita sa buong bayan. Gumaling si Noli. Wala ni isang doktor ang nakapagpaliwanag kung paanong biglang nawala ang kanyang karamdaman, kung paanong ang isang tila mamamatay na binata ay muling bumangon na parang walang nangyari. Ngunit sa mga matatanda ng baryo, lalo na sa mga nakakaalam ng lumang kasaysayan ng San Vicente, isa lamang ang ibig sabihin nito. May umiral na himala at may naglalaban sa dilim. Kinabukasan, muling lumabas si Cardo sa araw. Suot niya ang simpleng kamiseta at maong, ngunit sa kanyang dibdib ay nakasabit na ang anting ng katalaban, tinakpan ng sako para hindi mapansin ng mga karaniwang tao. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, ramdam niyang may bago na sa kanya. Mas matalas ang kanyang pakiramdam, mas malalim ang kanyang pandinig, at mas malinaw ang kanyang paningin sa mga bagay na dating hindi niya pinapansin. Habang naglalakad siya sa gilid ng pilapil, napansin niya ang isang batang babae na umiiyak. Nilapitan niya ito. "Anak, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Cardo. "Wala na po yung manok namin, biniglaang namatay." At si tatay po, parang may sakit na di may paliwanag. Hindi na po siya makabangon mula kaninang madaling araw. Tila kinilabutan si Cardo. Isa na namang biktima ng kulam. Hindi na siya nagkatubili. "Halika, ipakita mo sa akin ang bahay niyo." Pagdating niya sa bahay ng bata, natagpuan niya ang ama nitong si Mang Lando, isang kasamahan niya dati sa bukid, nangingisay at umiiyak habang walang tigil sa pagsambit ng, "Nasa kisame, may mata, sinusundan ako." Nilabas ni Cardo ang anting ng katalaban. Sa kanyang paningin, isang anino ang bumalot sa kisame, parang ulap na kulay abo. Itinaas niya ang anting-anting at muling nagsalita ang tinig na tila hindi kanya. "Bumalik ka sa pinagmulan mo. Ang liwanag ay nasa piling ng mga dukha." Sa isang iglap, ang anino ay nagliyab, sumingaw na parang usok, at muling nagbalik ang lakas ni Mang Lando. Napaiyak ang buong pamilya.
Ang mga kapitbahay ay natulala. Si Mang Cardo, may kapangyarihan na. Hindi siya gaya ng dati. Tinatawag siyang katalaban ng dilim. Sa loob ng 1 linggo, 3 pamilya pa ang nilapitan ni Cardo. Lahat ay nakaranas ng kakaibang sakit, biglaang kamalasan, pagkamatay ng mga hayop at kasiraan ng isip. Sa bawat bahay na kanyang pinuntahan, ginagamit niya ang kanyang anting ng katalaban. Ngunit alam niyang hindi niya ito magagawa mag-isa. Sa tulong ni Albularyo Pilo, nagtipon sila ng mga piling tao mula sa iba't ibang bahagi ng baryo, mga taong may puso, tapang at malasakit. Isa na dito si Kapitana Leti, ang bagong halal na kapitana na nanumpa sa paglilingkod sa mahihirap. Pati si Katonyo, ang retiradong sundalo na may alam sa orasyon ng kanyang lolo, ay sumama na rin. Sa maliit na silid sa ilalim ng lumang kapilya, nagtipon sila. Tinawag nila ang sarili nila bilang hukbo ng liwanag. Hindi lang ito tungkol sa pamilya ko, ani Cardo. Nilalason nila ang buong San Vicente. Ginagawa tayong takot, sunod-sunuran at alipin. Panahon na para magtanggol. Paano tayo lalaban, Mang Cardo? Tanong ni Katonyo. Hindi tayo mga albularyo gaya mo o may anting-anting. Hindi kailangang may agimat para makalaban sa dilim, sagot ni Cardo. Ang liwanag ay nagsisimula sa loob, sa tapang, sa paninindigan, sa kabutihan. Samantala, sa mansyon ni Don Hermogenes, sumisidhi ang galit. Sa bawat araw na lumilipas, parami ng parami ang mga taong lumalapit kay Cardo. Nawawalan siya ng kapangyarihan sa mga tao at ang takot na kanyang tinanim ay unti-unting nilulunod ng pag-asa. Hindi ko na kayang pigilan ang paglawak ng impluensya niya, ani Tiopaking, habang nilalagyan ng itim na tinta ang balat ng isang buwitre. May kailangang isakripisyo doon. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi sapat ang pananakot, panahon na para magpakita tayo ng bangkay. Taga-barangay ang target? Hindi, si Cardo na mismo. Sa gabi ring iyon, habang pauwi si Cardo mula sa isang bahay na pinuntahan niya, may biglaang lumabas na 3 lalaki sa kalsada. May itim na panyo ang mga muka, may dalang itak at kahoy. Tumigil ka na sa panggagamot, Cardo. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ngunit hindi natinag si Cardo. Hinawakan niya ang anting-anting sa ilalim ng kanyang damit. Mula rito, may lumabas na liwanag. Kumidlat ang paligid. Ang mga anino ay umatras. Ang mga lalaki ay napaatras at nanginig. Sabihin niyong sa susunod, hindi lang ako ang haharap sa kanila, kundi buong hukbo ng liwanag. Mariing wika ni Cardo. Ang liwanag ng bayan ay hindi kailanman mapapatay ng 3 anino. Kinabukasan, nagsimula nang lumapit ang mga tao kay Cardo. Ang mga dati tahimik at takot ay ngayon naglalakas loob na magsumbong, magbahagi at sumama sa laban. Dati po, hindi kami makapagsalita kasi baka kulamin kami. Pinapalayas kami sa lupa, pero ngayong andito na kayo, Mang Cardo, may pag-asa na. Ang dating magsasakang minamaliit, ngayoy tinitingala bilang tagapagtanggol. Hindi lamang dahil sa anting-anting, kundi dahil sa kanyang puso. At ang hukbo ng liwanag ay unti-unting lumalakas, hindi sa dahas, kundi sa pagkakaisa. Ngunit alam nilang ang susunod na yugto ay mas madugo. Sa panaginip ni Cardo kinagabihan, muling nagpakita si Ambo, ang duwende. Malapit na ang pinakaitim na gabi, Cardo. Maghanda ka. Sa darating na kabilugan ng buwan, bubuksan ni Tiopaking ang pintuan ng kalilimliman, isang sagradong ritual na magpapakawala ng halimaw mula sa ilalim ng San Vicente. Ano ang kailangan naming gawin? Kayong lahat ay kailangang pumunta sa lugar kung saan itatayo ang bagong resort ni Don Hermogenes. Sa ilalim ng lupa roon, may tinatagong altar ng dilim. Kung hindi ito masisirang ngayon,
lulunurin nito ang buong bayan. Tumango si Cardo. Handa na kami. Madaling araw pa lamang ay abala na ang hukbo ng liwanag. Sa lihim na pulong sa lumang kapilya, pinag-usapan ni Cardo, Kapitana Leti, Catonio at Albulario Pilo ang gagawin sa napipintong ritual ni Tiopaking. Ayon kay Ambo, sa ilalim ng lupa kung saan itinatayo ng mga tauhan ni Don Hermogenes ang bagong resort. Naroroon ang altar ng Kalilimliman, isang lumang dambanang inialay ng mga unang mambabarang sa Diyos ng Kadiliman. Kung maitatapos nila ang ritual sa kabilugan ng buwan, wika ni Pilo, habang ibinubukas ang lumang aklat ng mga babaylan, magkakaroon si Paking ng kakayahang sumanib sa halimaw ng dilim. Hindi na natin siya kayang labanan kung mangyayari yon. Kailan ang kabilugan ng buwan? Tanong ni Cardo. Bukas ng gabi, sagot ni Pilo. At dapat wasakin ang altar bago pa man magsimula ang huling orasyon. Gaano kalalim ang altar? Tanong ni Catonio. 50 dipa sa ilalim ng lupa, sabat ni Ambo na biglang nagpakita mula sa anino ng haligi. Nakatago sa kuweba sa likod ng talahiban kung saan ang lupa ay hindi na tinatamnan. Iyon ang dating pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga sinaunang barang. Tahimik ang lahat. Papasukin natin to, mariing sabi ni Cardo. Kahit pa anong panganib ang nandun, hindi natin hahayaang lamunin ng dilim ang San Vicente. Kinabukasan, nagtungo ang hukbo ng liwanag sa gilid ng itinatayong resort. Kunyari, mga trabahador silang susuri ng lupa. May dalang backhoe ang isa sa kanilang kaalyado, si Mang Simong, dating operator ng konstruksyon na tinanggal ng mga tauhan ng Don matapos tumangging mangolekta ng suhol. Sa likod ng isang bungad ng bato, sa may pinakalikod ng lugar, natagpuan nila ang pasukan ng kuweba. Nakasulat sa paanan nito ang salitang lumang-luma, Anagtaluban. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Leti. Sa lumang diwa, ang ibig sabihin nito'y daan patungo sa kadiliman na walang hanggan. Sagot ni Ambo. Kung papasok kayo, hindi na kayo pwedeng umatras. Ang kaluluwa ninyo'y huhusgahan sa loob. Pumasok ang grupo. Bit-bit ang mga sulo, orasyon ni Pilo, at ang anting ng katalaban sa dibdib ni Cardo. Habang sila'y bumababa, papalalim ng papalalim ang kuweba. Ang mga pader ay may ukit ng mga lumang nilalang, tikbalang, sigbin at mga nilalang na wala sa kasaysayan ng tao. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang estatwang may 5 mata at 4 na bunganga, ang anyo ng Diyos ng Kadiliman na tinatawag sa kulam bilang Kalilim. Sa pinakailalim ng kuweba, natagpuan nila ang altar, isang bilog na bato, may pulang itim na mantsa at mga talismang itinulos sa 4 na panig. Sa paligid ay may 6 na malaking tapayan, puno ng dugo at isang apoy na hindi natitinag kahit walang hangin. Yan ang altar, sabi ni Ambo. Kailangan natin itong sirain gamit ang anting ng katalaban. Lumapit si Cardo sa gitna. Tumindig siya sa altar, itinaas ang anting-anting at binigkas ang orasyong itinuro ni Ambo. Liwanag ng lupa, haligi ng buhay, wasakin ng kadiliman, tabunan ng pag-asa. Nagliyab ang anting-anting, ngunit bago pa niya maibaba ito sa gitna, biglang lumindol ang buong kuweba. Mula sa mga anino, lumitaw ang isang dambuhalang anyo, si Tiopaking, ngunit hindi na siya tao. Ang katawan niya ay lumaki, ang balat ay naging parang abo, ang mga matay pulang apoy, at ang kanyang tinig ay boses ng marami, parang sabay-sabay na multo. Hindi mo ako mapipigil, Cardo. Ako ang bagong haligi ng San Vicente. Ako ang magiging Diyos ng bagong kaayusan. Mali ka, sigaw ni Cardo. Ang bayan ay para sa tao, hindi sa halimaw. Nagpalitan ng enerhiya ang dalawa. Ang liwanag mula sa anting-anting ni Cardo ay tumama sa dilim ni Paking.
Ang mga kasama ni Cardo, sina Leti, Katonyo at Pilo ay nagsimulang umusal ng panalangin. Binilugan ang altar ng asin at langis habang hawak-hawak ang mga agimat ng kanilang mga ninuno. Sa kalagitnaan ng labanan, isang nilalang mula sa loob ng altar ang lumitaw. Isang halimaw na walang mukha, may pakpak ng paniki at may buntot ng ahas. Ito ang nilalabong kaluluwa, ang tagapagbantay ng kalilim. Lahat sila ay umatras. Hindi sapat ang liwanag ko para sa dalawa, sigaw ni Cardo. Ngunit bigla, isang liwanag mula sa itaas ng kuweba ang bumalot sa paligid. Doon bumaba si Ambo, ngunit sa anyong tunay na engkanto. Mataas, maputi ang buhok at may korona ng dahon ng akasya. Ako ang tagapangalaga ng balanse, kayo ang mga pinili. Tapusin ninyo ito. Naramdaman ni Cardo ang init sa kanyang dibdib. Ang anting-anting ay nagbago. Umusbong ito ng mga ugat na liwanag, bumalot sa kanyang braso at biglang lumakas ang kanyang tinig. Sa ngalan ng mga api, sa ngalan ng lupa, sa ngalan ng liwanag, maglaho ang kadiliman. Isang hiyaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sumabog ang altar at mula sa gitna nito ay nagliyab ang apoy na puti, liwanag ng lupa. Sa isang iglap, nawasak ang katawan ni Paking, sumingaw ang anyo ng halimaw, at ang nilalang ng kalilim ay lumusaw na parang usok. Nagpatianod ang alon ng liwanag sa buong kuweba. Napuno ito ng sinag ng araw kahit gabi. Niyakap ni Ambo si Cardo sa balikat. Isa ka ng tunay na bantay ng bayan. Pag-akyat nila sa ibabaw, tila may pagbabago na sa San Vicente. Ang langit ay tila mas maliwanag, ang hangin mas sariwa. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga tao. Nagtataka kung bakit may liwanag mula sa ilalim ng lupa. At sa harap ng bayan, tumayo si Cardo. Wala na ang altar ng kadiliman, ngunit hindi pa tapos ang laban natin. Habang may kasakiman, habang may nananakot, dapat tayong magsama-sama. At doon, muling sumigaw ang bayan. Ang hukbo ng liwanag ay lumago. Si Cardo ay hindi na lamang isang tagapagtanggol. Isa na siyang sagisag ng mulat na bayan. Ngunit sa dulo ng gubat, sa isang natirang tapayan ng dugo na iniwan ng dilim, may mata na dumilat. Ang buong bayan ng San Vicente ay tila muling isinilang. Matapos ang pagsabog ng liwanag mula sa altar sa ilalim ng lupa, napansin ng mga tao ang unti-unting pagbalik ng dating ganda ng kanilang mga taniman. Ang mga palayan na nooy nalalanta ay biglang lumago. Ang mga ilog na tuyot ay muling umagos ng malinaw na tubig. Ang dating nakabibinging katahimikan ng gabi ay muling napalitan ng kuliglig, huni ng mga ibon at payapang hangin. Sa puso ng bayan, si Cardo at ang hukbo ng liwanag ay pinarangalan ng taumbayan. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, hindi nawawala ang pakiramdam ng panganib, lalo na sa puso ni Cardo, sapagkat alam niyang may isa pang hindi pa bumabagsak. Si Don Hermogenes. Sa loob ng kanyang malakastilyong mansyon sa itaas ng burol, galit na galit si Don Hermogenes habang binabasa ang ulat na iniabot ng kanyang katiwala. Walang natira sa altar? Sigurado ka? Aniya. Opo, Don, sabi ng mga tauhan. Pati ang mga haligi ng bato ay naging abo. Pati si Paking, hindi na nakita. Imposible. Umuugong ang boses ng Don habang pinipisil ang hawakan ng kanyang baston. Si Cardo, isang hamak na magsasaka, pinaslang niya ang daang taong kapangyarihan na itinaguyod ng mga ninuno. May mga tao na pong nagbabalak magpareklamo sa DENR at Agrarian Board, Don. May mga dokumentong pinirmahan ng mga magsasaka na inagawan ninyo ng lupa noon. Isang napakalakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng silid. Tama na! Tumayo ang Don. Sa kanyang mga mata ay hindi na galit lamang
ang naroon, kundi takot. Sapagkat sa loob ng kanyang silid, mula sa salamin, nakita niyang lumitaw si Chupaking. Ngunit ito'y wala ng katawan. Isang multong na balot ng itim na usok, may mata ngunit walang anyo. Don, tinulungan kita. Binigyan kita ng kapangyarihan. Pero hindi mo ako pinigilan nang dumating ang liwanag. Hindi ko alam na ganoon siya kalakas, sigaw ng Don. Akala ko'y katulad lang siya ng iba. Kaya ngayon, ikaw ang kabayaran. Napatigil si Don Hermogenes. Napaatras. Ngunit bago pa siya makatakbo, bumulusok ang anino ni Paking papasok sa kanyang katawan. Sa iglap na yon, nagsimulang manginig ang Don, bumaluktot at dahan-dahang nagbago ang kanyang anyo. Pumuti ang kanyang buhok, nanlabo ang mata at tila bang siya'y binura sa katauhan. Sa sumunod na araw, nakita ng kanyang mga tauhan ang Don na nakaupo sa balkonahe ng mansyon. Tulala, walang kibo, walang reaksyon, parang estatwa. Hindi siya kumain, hindi nagsalita. Ang tanging iniiyak lang niya, paulit-ulit ay, walang sinag ang langit, walang sinag ang langit. Samantala, sa kabilang dako, hindi pa rin nagpapahinga ang hukbo ng liwanag. Bagamat nawasak na ang altar, nakatanggap si Cardo ng balita mula kay Ambo. May huling pamana ang Don sa bayan, anya. Sa ilalim ng kanyang mansyon, itinago niya ang kahong itim. Isang kahon ng mga kontrata, lupa, kaluluwa at kasumpa-sumpang pangako na pinirmahan ng mga taong ginipit, niloko at ginamit. Bakit niya ito itinago? Tanong ni Cardo. Dahil sa loob nito, naroon ang pinakapusod ng kapangyarihang tinamasa niya, ang pagsangla ng dangal ng tao para sa pansariling yaman. At kaya't muli silang nagtipon. Si Cardo, Catonio, Kapitana Leti at ilang kasapi ng hukbo ay nagtungo sa mansyon. Kailangan nilang iligtas ang bayan mula sa huling tanikala ng Don. Pumasok sila sa silong ng bahay, sa isang bahagi ng dingding na may lumang selyo, 3 mata ng ahas at nakasulat sa lumang baybayin. Ang makialam ay mawawala. Tinanggal ni Cardo ang selyo gamit ang kanyang anting ng katalaban. Nang mabuksan nila ang pinto, tumambad ang isang silid na punong-puno ng papel. Kontrata ng lupa, listahan ng mga utang, orasyon ng sumpa, at sa gitna ang kahong itim. Isang kahon na gawa sa bato, may nakaukit na mga bungo at kaliskis ng ahas. Hinawakan ito ni Cardo. Nang buksan niya, sumabog ang itim na usok at mula rito ay narinig nila ang huling tinig ng Don. Bayan ay pag-aari. Walang karapatang humawak ang mahihirap. Hindi, sigaw ni Cardo. Ang bayan ay hindi pribadong pagmamayari. Ito'y tirahan ng lahat, mayaman man o dukha. Isinara ni Cardo ang kahon, pinunit ang mga kontrata, sinunog ang mga dokumento at ibinaon muli sa lupa ang bato ng kasinungalingan. Pagkatapos nito, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang hangin ay huminahon, ang mga punong tuyo ay biglang nagkabuhay. At mula sa itaas ng burol, natatanaw na muli ang liwanag ng araw. Kinagabihan, sa gitna ng liwasan ng San Vicente, nagtipon ang buong baryo. Tumayo si Cardo sa entablado, hawak ang anting-anting, habang si Noli, Aling Rosa, Leti, Catonio at buong hukbo ng liwanag ay nasa likod niya. Mga kababayan, wika niya, hindi pera ang tunay na kayamanan. Ang tunay na ginto ay ang ating pagkakaisa, ang ating paggalang sa lupa, at ang kabutihang hindi kailanman mabibili ng kapangyarihan. Palakpakan. Sigawan ng suporta. Kaya mula ngayon, dagdag niya, ibabalik natin sa mga tunay na may-ari ang lupa. Ang bayan ng San Vicente ay hindi na pag-aari ng mga mapagsamantala. Ito'y pag-aari na natin ng lahat ng lumalaban para sa liwanag. At mula sa madilim na kasaysayan, lumitaw ang bagong umaga.
Ngunit sa ilalim ng isang puno ng duhat, sa pinakadulong dulo ng baryo, may isang matandang lalaki na nakatingin sa bituin. Akala nila tapos na ang lahat. Bulong niya habang pinipisil ang lumang singsing na may mata ng uwak. Sa huling anino, babalik ang dilim. Ilang linggo matapos ang pagbagsak ni Don Hermogenes at ang pagkawasak ng altar ng dilim, muling bumalik sa kaayusan ang bayan ng San Vicente. Ang dating binabalot ng takot at kadiliman ay ngayoy pinupuno ng liwanag at sigla. Sa mga palayan, muling nag-aawitan ang mga ibon habang ang mga magsasaka ay abala sa pagtatanim. Sa pamilihan, masaya ang mga nanay sa palengke, sabay-sabay sa pagtawad at pagbati. At sa gitna ng lahat ng ito, si Cardo ay hindi na lamang isang tao. Isa na siyang simbolo ng mulat at malayang bayan. Ang mga dating lupaing kinamkam ng Don ay ibinalik na sa mga tunay na may-ari. Isang bagong patakaran ang ipinatupad sa tulong ni Kapitana Leti. Ang tuntunin ng katarungan sa lupa at lipunan. Isang kasunduang nilagdaan ng buong barangay na nagsasabing ang lupa ay hindi dapat gamitin bilang armas ng kapangyarihan, kundi bilang daluyan ng buhay ng bawat pamilya. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ng tao, ng anihan at ng bagong simula, may pakiramdam si Cardo na hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi habang nakaupo siya sa labas ng bahay, hawak ang kanyang anting-anting, may dumating na malamig na hangin. Kasunod nito ay ang paglitaw ni Ambo. "Marami ka nang napagtagumpayan, Cardo?" Wika ng duwendeng engkanto. Ngunit may isang huling pagsubok bago ka lubos na makapahinga. "Tapos na si Don. Wasak na ang altar. Wala na si Chupaking," sagot ni Cardo. "May naiwan pang binhi," sabi ni Ambo habang tumuro sa langit. Ang tunay na kasamaan ay hindi basta namamatay. Ito'y naghihintay. At ngayon, may bagong nilalang na nagising. Si matandang Simeon. Ang matandang nakatira sa duhatang gubat? Tanong ni Cardo. Tumango si Ambo. Noon pa siya nananahimik, pero siya ang unang nagturo kay Paking. Siya ang huling tagapagmana ng orasyon ng walang anino. Isang sumpang kapag tuluyang naisakatuparan, maaaring takpan ng dilim hindi lang ang bayan, kundi ang buong lambak. Kinaumagahan, tumawag ng pagpupulong si Cardo. Dumalo ang mga pangunahing kasapi ng hukbo ng liwanag. Ipinaliwanag niya ang natuklasan kay matandang Simeon. "Kung hahayaan natin siyang mabuhay sa dilim, babalik lahat ng ito," wika ni Cardo. "Hindi na tayo papayag," tugon ni Catonio. "Mas kilala na natin ngayon ang liwanag." Naglakbay sila patungo sa duhatang gubat, isang bahagi ng San Vicente na matagal nang iniiwasan ng mga bata't matatanda. Sa gitna nito, may isang kubong halos natatakpan ng baging at ugat. Doon nila natagpuan si Simeon, nakaupo, nakapikit, at tila bang hinihintay na sila. "Alam ko na ang dahilan ng pagdating nyo," wika ng matanda. "Hindi man lamang nagbukas ng mata. Ibinigay nyo na sa bayan ng liwanag. Panahon na para bawiin ko ang anino." "Huwag mo na sanang ituloy ito, Lolo Simeon," wika ni Cardo. "Kalimutan na natin ang sumpa. Magsimula tayong muli. Hindi ko kayang mabuhay sa mundo kung saan ang mahihina ay may boses," bulong ni Simeon. "Ang mundong hindi kayang kontrolin ay mundong hindi dapat mabuhay." Mula sa kanyang kamay, inilabas niya ang isang lumang tela. Binuksan ito. Isa itong orasyon, nakasulat sa dugo at binubuo ng mga titik na hindi nababasa ng karaniwang tao. Biglang bumigat ang hangin. Naramdaman ng lahat ang pagbabago ng paligid. Kinuha ni Cardo ang anting ng katalaban at itinaas ito. Nagliwanag ito ng matindi. "Sa ngalan ng lupa at bayan, ako ang tagapagtanggol ng liwanag," sumigaw Simeon, at mula sa lupa ay lumitaw ang itim na anino ng mga kaluluwang isinumpa. Ngunit bigla ring lumiwanag ang buong gubat. Ang mga kasapi ng hukbo ay lumapit. Sabay-sabay nilang inusal ang panalangin ng liwanag.
Sa pagkakaisa, dumadaloy ang ilaw. Sa katotohanan, nilulusaw ang kasinungalingan. Tumindig si Simeon, binuka ang bibig at isinubo ang orasyon. Ngunit bago pa niya ito malunok, bumalot na sa kanya ang liwanag mula sa anting-anting ni Cardo. Sa huling sigaw, nawala si Simeon, parang usok na tinangay ng hangin. At ang duhatang gubat? Biglang namulaklak sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Sa huling gabi ng buwan, nagdaos ng salo-salo ang buong bayan. May kasiyahan sa plaza, may sayawan, may kantahan, at may masaganang pagkain. Lahat ng tao, bata't matanda, babae't lalaki, ay lumahok. At sa gitna ng liwasan, itinayo ang bagong sagisag ng San Vicente. Ang liwanag ng bayan, isang malaking ilawan na hugis puso, gawa sa pinagsama-samang kahoy ng lahat ng magsasaka sa lugar. Tumayo si Cardo sa entablado, kasama ang kanyang pamilya at ang buong hukbo ng liwanag. Hindi ko ito nagawa mag-isa, wika niya. Nagtagumpay tayo dahil nagkaisa tayo. At sa bagong simula na ito, hayaan niyong sabihin ko. Ang tunay na ginto ay hindi mula sa loto, hindi mula sa agimat, kundi mula sa pusong lumalaban para sa kapwa. Masigabong palakpakan, pagyakap, pagluha. At sa gitna ng gabing iyon, habang ang mga tao'y nagkakatuwaan, tahimik na nilisan ni Ambo ang baryo. Dumaan siya sa punong mangga kung saan sila unang nagtagpo ni Cardo. Bago siya lumisan, iniwan niya sa puno ang isang maliit na bato, isang bagong anting-anting. Sa likod nito, may nakaukit. Para sa susunod na magtatanggol ng bayan. Wakas, bago siya lumisan, iniwan niya sa puno ang isang maliit na bato, isang bagong anting-anting. Sa likod nito, may nakaukit. Para sa susunod na magtatanggol ng bayan. Wakas,